Diyos ang ganito, nagatuloy. Nagsasabi kami ng patawarin ko kami, pinipagay ko kami ng gawa. Tama. Kami, pinipagay ko na natubo. Patuloy pa kong kumilos sa aming Lord, Jesus, Lord, Lord. Tumaasa kami sa mga Panginoon, pagkakalangin mo, Lord. Yes, Lord, amen. Piliin ko bilang kanilang pastor at piliin ko, Lord. Gamitin ko po ang mga pag-import. Tama. Yes, Lord. Gamitin mo po ang kanyang labing putik para sa isayin, Panginoon, ang iyong banal na kalooban sa pamagitan ng iyong Espiritu, sa pamagitan ng iyong katotohanan, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Upang mapukaw, Panginoon, ang aming mga diwa at ang aming mga kaluluwa po ay tumugon, Panginoon, sa panawagan mo na gawin ang iyong banal na kalooban. Amen. Salamat po, Diyos, sa mga ganito sa pagkakataon na ito ay muli namin mapaglingkuran. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat sa pagkabit mo sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa pag-iingat mo po, O Diyos. Salamat, O Lord God, at hindi mo kami pinapabayaan. Hindi madampihan man, Panginoon. Hallelujah, ng kapinsalahan na gawa ng kaaway, Lord God. Salamat, O Diyos. Tunay, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan at hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Ikaw ay Diyos na palaging gising, Panginoon, at hindi ka natutulog, Lord God. Kami po ay hindi magulat ng kaaway, Panginoon. Kaya pinupuri na namin sa mga ito, tinadakila ka namin, sinasamba ka namin, at binibigay namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah, lahat ng kadakilaan, mapasayo, Lord God. Amen. Kaya nararapat lamang, mapasayo lahat ng mga bagay ito. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo Jesus, ito po ang aming sa pagdalangin, lahat ng banal ay magsabi na Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y magbabasa ng ating banal na kasulatan. Since nabasa na natin yung Joshua chapter 5, basahin lang po natin yung verse 10 just to get the text, mga kapatid. Praise God. So nandito na po tayo sa chapter 5 verse 10 at atin pong basahin. And the children of Israel encamped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month and even in the plains of Jericho. Panginoon, muli po hinihiling namin na basbasan mo ang iyong mga salita. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makapagdudulot ng buhay sa iyong salita. Dahil kung titik lamang po ang aming makita, ikakamatay po namin ito. Yun ang sinabi ng iyong salita, Panginoon, ang titik ay nakakamatay, ngunit ang iyong Espiritu ay nagbibigay buhay. May we see it, Lord God, being brought to us, Lord God, by the Spirit, your word, into our hearts, Lord God. At maging isang buhay na kapahayagan ito at magdulot ito, Panginoon, ng paglago sa amin bilang mga mananampalataya. At makasunod po kami, Panginoon, sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, umaasa po kami sa umagang ito, Lord God. Nabibigyan mo kami, Panginoon, ng dakilang pagpapala. Na ikagagalak, ikasisigla ng aming mga kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samadalangin lahat ng paramari magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. At itong journey, mga kapatid, na ating sinusubaybayan magmula pa ilang linggo na nakaraan, is a journey, mga kapatid, na mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya. Tandaan po natin, gumagamit po tayo ng type and shadow. Because sinasabi ng banal na kasulatan na ang lumang tipan ay anino ng bagay na darating. At nakita natin, mga kapatid, na ang paglalakbay ng mga Israelita papuntang Promised Land ay nag-umpisa ito sa Ehipto. Na kung titignan po natin, Egypt is the type of the world, mga kapatid, kung saan lumabas ang mga Israelita. Nung lumabas ang mga Israelita, mga kapatid, it's not their own ability. It's God's power, mga kapatid, ang nagdala sa kanila palabas ng Ehipto. Wala silang ginawa. Kinontra pa nga nila, di ba? Nung una, naniwala sila, pero nung nagalit si Paraon, nagalit sila kay Moses. Which is, normally, mga kapatid, itong nangyayari din sa present time.
Minsan maganda yung mensahe, minsan maganda yung nangyayari. Pag kumalpak si pastor ang problema. Sana hindi ganon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag maging ganon ang ating kaisipan. Pero yung umpisa doon is actually a journey whereby we could see, mga kapatid, there's 3 stages of grace. Lumabas sila, mga kapatid, sa Egypto, which is type of the world, mga kapatid, at hindi nila sariling kaparaanan ito, kundi kaparaanan ito ng Diyos. At ang kanilang paglabas ay dinala sila doon sa pagtawid sa pulang dagat. Makikita na natin, mga kapatid, that we are justified by God's grace, mga kapatid. Wala tayong ginawa. Kasi ang Diyos lahat ang gumawa. Wala man sa atin nag-isip na gusto natin maligtas. Bagkos dinala sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang bagay, ang kanyang salita sa anumang paraan. Ako sa radyo, ewan ko sa inyo, mga kapatid, sa radyo, kung unang narinig, dahil ako'y katoliko dati. Katolik ako magmula elementary, pagdating ng high school, Catholic school ako, pagdating ng college, sa college, Catholic school pa rin. So, parang imposible na ako ay aalis sa pagkakatoliko. Pero pag Diyos ang kumilos, wala kang magagawa. Amen. Mga kapatid. So, nakarinig ako ng bagay sa radyo at yun ang nagdala sa akin, mga kapatid, palabas sa aking pananampalataya. So, makikita natin, mga kapatid, na we are justified. Pinili ka ng Diyos, nilabas ka ng Diyos, hindi sa sariling kaparaanan mo o gawa mo, mga kapatid. Nung ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, nagising yung binhi na nandun sa'yo. Yung binhi ng Diyos na nasa iyo ay nandyan na. Bago pa man itinatag ang sanlibutan, nandyan na yan. It's not as if nung nakarinig ka, mga kapatid, at tinanggap mo si Kristo, ay doon lamang ka nagkaroon ng binhi ng Diyos. Hindi po. Sabi ng banal na kasulatan, we are chosen before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4. For God to do that, mga kapatid, dapat nandun ka sa kanyang kaisipan. So, ang start mo ay doon sa kaisipan ng Diyos. Doon ka nag-umpisa, mga kapatid. You are an eternal creature of God. Hindi ka, mga kapatid, earthly creature. Ikaw ay heavenly creature of God, mga kapatid, at ang umpisa mo ay eternity. Kaya wala kang katapusan din, mga kapatid. At nung panahon na, para marinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo, nag-respond ka, mga kapatid, hindi as if hinanap mo ang salita ng Diyos, kundi katulad ka ni Adan, mga kapatid, hallelujah, na hinanap siya ng Diyos nung siya ay nagkasala. Tayo ay makasalanan sa iyo at gusto natin, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa Romans chapter 3 verse 10, mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. At hindi, 3:23 ng Romans, hindi tayo nakaabot sa kalwalatian. Wala ni isa sa atin. Nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ayaw at gusto natin, pinanganak tayong makasalanan. At ang nabubuhay sa kasalanan, mga kapatid, the wages of sin, sabi ng Romans chapter 6 verse 23, is death. Pinanganak pa lang tayo, may sentensya na tayo ng kamatayan. At yan ay dahil sa isang tao, Romans chapter 5 verse 12, sabi doon, mga kapatid, sa pamagitan ng isang tao, mga kapatid, dumaloy ang kasalanan niya sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. And for that to be taken out from us, mga kapatid, kailangan may magbayad ng ating utang. But we don't have that ability because if we pay it, we lose it. Pag ipinambayad natin ang ating buhay, wala na tayong buhay. So kailangan natin somebody to pay the debt, the wages of sin. And that is Jesus. Because He has the ability to pay it. Hindi lamang niya gusto na bayaran ito, kundi may kakayanan siya para bayaran ito. Amen. Kasi pag may utang ka, sabi ng kaibigan mo, ako nang magbabayad ng utang mo, paano kung walang kakayanan yung kaibigan mo na magbayad ng utang? Wala rin. Hanggang salita lang. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, si Kristo na nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang tao, binayaran niya ang ating kasalanan. He is able, He wants it, and He is able to pay our debts. At tayo, mga kapatid, ay we were justified. Ang ibig sabihin ng justified, as if hindi ka nagkasala sa umpisa. Iba yung nagkasala ka at pinatawad ka. Pinapatawad na kita. Pero pag nakagawa ulit ng kasalanan, yung pinatawad mo, maalala mo ulit yung kasalanan niya. But when you are justified, as if hindi ka nakagawa ng kasalanan sa isip ng Diyos. Wala siyang maalala ng kasalanan na nagawa mo. That's justification. And we were justified, mga kapatid, katulad ng mga Israelita na inilabas, tumawid sa pulang dagat. When we were justified, mga kapatid, itinuro din tayo na tumawid sa tubig at yon ay ang bautismo sa tubig. Sa justification, mga kapatid, ang sumusunod ay ang pagpapabautismo mo
sa tubig. Bilang pagpapakita na naniniwala ka sa salita ng Diyos. Amen. Yun yung outward emotion na pwede mong ipakita, naniniwala ako sa salita ng Diyos. At ito ang katibayan na naniniwala ko sa salita ng Diyos, ako'y magpapabautismo. Bakit? Dahil sinabi niya, ang naniniwala at magpapabautismo ay maliligtas. Amen. Mark 16:16, di po ba? So makikita po natin yung parallel ng paglalakbay ng Israelita at paglalakbay mga kapatid natin patungo sa promise land natin at yan ay ang eternal life. Then pagdating mga kapatid doon sa ilang, sila'y tinuruan ng Diyos, nagbigay siya ng mga batas, palatuntunan na sundan nila. Mga kapatid, at nandun din yung judgment. Pag sila ay hindi nakakasunod, nakakatanggap sila ng kaparusahan, at sila kailangan magbago, at sila ay sumunod, muli mga kapatid, upang hindi sila maalis sa kapisanan ng Diyos. So ganun din mga kapatid, matapos tayong na-justify, nabautisman, tayo ngayon ay tinuturuan ng Espiritu Santo. See, wala tayong kakayanan. We cannot comprehend the Word of God. We cannot comprehend the mind of Christ. Pero sa kagandahan loob niya, sabi ng ating banal na kasulatan, we know the mind of Christ. Sa kagandahan loob niya, mga kapatid, we have that ability. God has given us that ability to comprehend the mind of Christ. Biruin po ninyo yung unregenerated person cannot understand. Pero tayo, na tumanggap, mga kapatid, ng kaligtasan mula sa Diyos, nag-uumpisa tayo na hubugin ayon doon sa karakter na nais niyang makita sa atin. Hindi ito, mga kapatid, tulad ng ang ating paglalakbay ay hindi katulad ng paglalakbay ng Israelita pagdating doon sa kautusan. Sila kasi gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pagdating sa atin, we have grace. Yung di natin magawa, kung doon pumapasok ang biyaya ng Diyos. Pero it doesn't mean na baliwalain mo ito. It doesn't mean na babaliwalain mo ito, mga kapatid. Makikita natin yan mamaya. So, tinuturuan sila, tayo naman tinuturuan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Tinuturuan sila, sabi ng Diyos, as I'm holy, you must be holy. Kung paano ako'y banal, sabi ng Diyos, dapat kayo maging banal. So, ang dahilan ng pagtuturo sa atin ng Espiritu ay para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Para maalis yung pita ng ating mga katawan, yung nasa ng ating mga laman, na ito'y kalaban ng Espiritu. Mga kapatid. At pagdating, mga kapatid, sa Jordan River, kailangan silang tumawid. And Jordan River is death. So, kailangan mamatay ka. Pag namatay ka, kailangan may kapalit. Ano ang kapalit? Kung namatay yung kalooban mo, anong kapalit dito? Yung kalooban ng Diyos. Kaya sila. Namatay ka sa sarili mo, pero nabuhay ka. Kaya sabi mga kapatid ni Pablo, ako'y namatay. Pero ako'y nabuhay. At ang nabubuhay sa akin ay si Kristo na nagligtas at nagmahal sa akin. Sabi niya mga kapatid. So yun ang nangyayari mga kapatid doon sa shadow. Sila'y tumawid ng Jordan, natipong mga kapatid ng kamatayan sa sarili, at pagdating nila sa Jordan, mga kapatid, look, they must have the intention to cross the Jordan River. If they don't have that intention, they could not cross. Hindi pwedeng sabihin nila, tatawid ako, pero hindi naman talaga, wala naman sa kalooban nila. They must have that intention. Gusto kong tumawid, talagang tatawid ako. Bakit ako tatawid? Dahil gusto kong makuha ang aking mana. Do you see that? And that intention, mga kapatid, has something to do in this present time. Kasi ang susunod dyan, yung circumcision. Di ba? Pagtawid nila, nandun sila sa Gilgal, while they are encamped at Gilgal, they were circumcised. Nakita natin yung circumcision, mga kapatid. They were circumcised by the plate. And the plate represents, mga kapatid, the Holy Spirit. At yung plate, mga kapatid, may tatlong property. Yung plate stone, ang property nito, mga kapatid, ay sharp. Because they could not achieve that sharpness during that time. Yung flakes na stone, mga kapatid, yun lamang ang pinaka-sharp na pwede nilang gamitin. Then there's the plate has the property to start a fire. So meron itong fire property, mga kapatid, at ang pangatlo, it has a healing property. Na kailangan, mga kapatid, doon sa circumcision. Dahil pag nasugatan ka, kailangan mong mahilom. Pag nasugatan ka, maghihina ka. At pag nasugatan ka, mas gusto mong mabilis yung pagtutuli na mangyari sa'yo. Nagsabi ng ating banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay tulad ng kabat na may magkabilang talim na tumatagos hanggang sa kasukasuan na paghiwalay ng kaluluwa, espiritu at kaluluwa. So nakita natin, ito ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah,
Walang ibang author dito kundi ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang author ng salita ng Diyos. Kaya sino ang tumutuli sa atin? Ang tumutuli sa atin talaga, mga kapatid, dito sa Bagong Tipan ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu Santo. Dahil sinasabi ng Romans chapter 2 verse 29, na dito sa Bagong Tipan ang pagtutuli ay pagtutuli sa puso, hindi doon sa pagtutuli, mga kapatid, doon sa ari ng isang lalaki. At ang tinatanggal ay yung foreskin ng ating puso, sabi ng ating banal na kasulatan. Nasusundan po natin, mga kapatid. Nasusundan po natin, mga kapatid. So I'm speaking about the 3 stages of grace, mga kapatid. Kasi dito makikita po natin, ang topic natin ngayon ay baptism. So makikita natin doon sa circumcision, mga kapatid. Sabi ng chapter 17 verse of the Genesis, kung saan makikita natin yung origin, mga kapatid, ng circumcision. The circumcision is a token. It's a mark. Ito ay mark doon sa katawan ng isang tao na pag nakita ng Diyos, tumutugon ito sa kasunduan ng Diyos at tao, mga kapatid, na ang Diyos pagpapalain ang tao, Israelita. Bakit kapag nangungusap pastor yung tao? Israelita naman yung circumcision. Do you know that Abraham is a Gentile, not a Jew? Alam niyo ba yun? Si Abraham ay galing sa Earl of Chaldees, o Chaldea sa Tagalog, mga kapatid. At ang Earl of Chaldees, mga kapatid, ito yung modern Iraq. He is not originally from Israel, where the Jews, mga kapatid, came from, or originated. Siya ay isang Gentile, kaya nga, pag sinasabi ng tao, nire-represent niya both, mga kapatid, the Gentile and the Jews. The Jews first and the Gentile. Kaya lang ang bahagi natin spiritual. Sila kasi literal, natural, mga kapatid. Kaya nga sila, magmamana sila ng literal na kaharian ng Diyos. Tayo nagmamana tayo ng spiritual na kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang tayo nakaupo na sa sangkalingatan kasama ng Panginoong Kristo Jesus. Sila hinihintay pala lang nila yung establishment, mga kapatid, ng earthly kingdom, mga kapatid, ng Diyos. Pero anyway, pagdating ng eternity, magbe-blend din yan. Yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, at yung kaharian ng langit, magbe-blend din yan. Magiging isa rin yan. Sabi ko nga nung nakaraan, Jesus Christ will sit on the throne at yung Espiritu, mga kapatid, ng Ama is hovering on top of the Lord Jesus Christ. Because that body is the physical manifestation of God, mga kapatid, for all eternity. Hindi mo pwede ipaghiwalay yung dalawa niya, mga kapatid. Amen. Ang katawan na yun ay katawan ng Diyos. Amen. Nakikita natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 yan. So, as far as circumcision is concerned, gusto ko makita po ninyo ito. Once you're circumcised, mga kapatid, pangatlong baitang na ito, you are baptized with the Holy Ghost. Nasusundan po natin, mga kapatid. Makikita natin ang baptism, mga kapatid, muli, don't grieve the Holy Ghost whereby you are sealed unto the day of your redemption. Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Pero kung atras kayo, Ephesians 4:19, makikita niyo si Pablo na nakikiusap. Anong pakikiusap niya? Huwag kayong maglakad katulad ng mga hintil. Nawala silang nasa isip kundi maglakad sa lasciviousness, kahalayan, maglakad sa uncleanness, masamang pamumuhay, maduming pamumuhay, at greediness, kasakiman. Yung tatlo na yan. Yan ang lakad ng mga hintil. And as he goes on, mga kapatid, pagdating sa verse 22, kailangan tanggalin ninyo yung old man. Yung lumang pagkatao ninyo, kailangan hubarin ninyo yan. Sundan mo na lang, Brother John, ipakita-kita mo na lang. Then pagdating ng 23, mga kapatid, pag hinubad ninyo yan, sabi niya, magkakaroon ng renewal of the spirit niya, man. Nasusundan po natin. Isa ka natin yung proseso. Then pagdating ng 24, sabi doon, mga kapatid, so put on the new man. Nasusundan ninyo, mga kapatid, the old man, sabi, alisin niyo pagkatapos ng mga kapatid. When that old man is removed from you, mga kapatid, sabi doon, mga kapatid, you'll have a renewal of spirit in your mind. Then you will have to put on the new man. Then it continues, mga kapatid.
Anong sinasabi niyan? Yung works of the flesh. Lahat binabaybay niya. Sinasabi, lahat ng gawa ng laman, mga kapatid. At pagdating sa 4:30, here it is. Read not the Holy Ghost. Whereby you are sealed unto the day of your redemption. Bumito ba doon? Pagdating ng 31, sabi doon, yung bitterness ulit. Binanatan ulit. Works of the flesh ulit yan. Anong sinasabi dito, mga kapatid? Sa madaling salita. Sa madaling salita, at madali natin maunawaan, mga kapatid, may bahagi ang mananampalataya. Hindi niya kailangan iasa lamang sa Espiritu na siya babaguhin ng Espiritu na wala siyang ginagawa. Dapat may gawin siya. Dahil sabi lang ni Pablo, mga kapatid, gawin ninyo ito. Paano mo gagawin yan? Hindi mo magagawa yan. Pero loobin mo, hakbangan mo, as if magagawa mo. Doon papasok ang Espiritu. Pag nakita niya na you are willing the will of God, then He will write. Sabi niya, gusto ng tao na ito na magawa ang kalooban ng Diyos. Ngunit wala siyang kakayanan, kaya tutulungan ko siya. Isusulat ko ang kalooban ng Diyos sa puso niya na gusto niyang lakaran upang gagawin niya ito automatic. Matik na. Sabi nga nila. Gusto kong maging kind. Matik na. Hindi mo napipilitin ang sarili ito. Gusto kong maging mapagmahal. Matik na. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo na magmahal ng tao. Gusto mo maging mapagbigay. Matik na. Gusto mo, mga kapatid, na walang kapaitan ng puso mo, matik na. Gusto mo, mga kapatid, may kagalakan ka, matik na. Automatic na. Bakit nakasulat na doon sa puso mo? Pero it began, mga kapatid, hallelujah, the intent to do the will of God. Kung wala yung intention, mga kapatid, you cannot cross your Jordan. Pag meron kang intention na gawin ang kalooban ng Diyos, you will definitely cross your Jordan and the Holy Spirit will write the will of God into your hearts. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So, huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan that you have to will. May part ka kahit sa Lazarus. Alalahanin natin. Pwede naman sabihin ng Diyos, yung bato na yan na nakatakip dun sa kuweba ni Lazarus, roll down! And Lazarus come out. Hindi, sabi niya, mga kapatid, doon sa mga usosera, tanggalin niyo yung bato. Kita ninyo, mga kapatid, pwede naman gawin ng Diyos nang walang tulong ang tao. Pero gusto ko ipakita dito ng Diyos, may bahagi kayo. Kung gusto nyo makita ang kaluwalhatian ng Diyos, may bahagi kayo, gawin niyo ito. At ipapakita ko sa inyo ang kaluwalhatian ko. May bahagi tayo. Ang bahagi natin ay to will the will of God. At habbangan natin ito, wag natin hintayin na ang Espiritu the Holy Spirit could influence us. Pero tayo pa rin ang habang. Why? You are given the free will. Hindi pwede, mga kapatid, hallelujah, na paglaruan dyan ng Espiritu Santo. Ang free will mo, mga kapatid, kailangan isurrender mo para makakilos ang Espiritu Santo sa'yo. Pag uwi ninyo ng bahay, basahin ninyo yung buong chapter ng Ephesians, chapter 4, verse 30, para maunawaan po natin kung ano itong tatak na ito. Ganda natin, pagdating doon, mga kapatid, yung Genesis chapter 17 verse 12, in-implement doon, mga kapatid, sa Gilgal. At sila tinuli. At ulitin ko, whatever your age, dapat 8 day, pero 8, representation yun ng eternity. Pero sabi nga ng Ephesians 4:30, grieve not the Holy Ghost, wherever you are sealed unto the day of your redemption. Pagkatuloy mo, mga kapatid, pasok ka sa 8 days eternity, mga kapatid, mula nang ikaw ay na-circumcise sa puso. Sa hinihintay mo na lang yung kaganapan. Kaya nasabi na nga rin ba na kasulatan, mga kapatid, sa Ephesians 1:13, the Holy Spirit is an earnest. Amen. Kasi mula nung tinuli ka niya, mga kapatid, sinasabi niya sa iyo, huwag ka nang mag-alala. Dahil magmula sa araw na ito, mararamdaman mo ako, pag nagagawa ka ng kasalanan, susumbatan kita. Kung nagagawa ka ng kasalanan, hindi ka pa nasusumbatan, patuloy ka gumagawa ng kasalanan, ay dahil wala pang Espiritu Santo sa puso mo. Mamaya makikita pa natin ang mas dahil pa dito, mga kapatid. See, sa pagdating nila doon, sila ay pinuli. Ang purpose is to take that part away. To remove the foreskin. Dahil doon sa foreskin, doon na iipon yung smegma, mga kapatid. At sabi ko nakaraan, mga kapatid, pag inalis yan, hindi ka magnanasan, isuoli mo yan. See, di ba? Noong panahon namin, may pride, mga kapatid, doon sa natutuli ka. It's a status quo. Pag natuli ka, binata ka na.
Ang tingin sa'yo, binata ka na, kaya maliit ka ba? Mga kapatid. See, ikaw ay lalaki. Ikaw na ay isa ng tunay na lalaki, mga kapatid. Yun ang status ko namin noon. Kaya nga sabi ko, tinuli ako, pinagsasabi ko, tinuli na ako. Bakit? Mga kapatid, dahil ganon ang tingin noon sa panahon namin. Grade 3 ako nang tinuli ako. Pero ninyo yan, yung pinagsabihin ko, lahat di pa pala tuli. Nagtataka ako, Brother Kel, ang in-expect ko, nung sinabi ko, ay, tuloy na. Oh, tuloy ka na. Ikaw, congratulate ka. Tataka ko, di sila umimik. Sige. At yung circumcision na yun, mga kapatid, sabi ni Pablo, bago ko ito makalimutan, ako'y bilanggo ni Kristo. They were slave in Egypt. But when they were circumcised, sabi ng Diyos, I rolled away, sabi niya, the reproach of Egypt from you, of you. Nakita niya, hinalis ko ang kadustahan ng Egypto sa inyo. Nagkikita po natin yan, mga kapatid. In Egypt, there are slaves. They are in bondage. Bilang mo sila doon. Pero nung sila inilabas, mga kapatid, naging malaya sila sa Egypto. Pero sabi ni Pablo, okay, bilang mo ni Kristo. They were freed. We were freed from the world, but we became prisoner of Christ. Amen. Di ba? Sila, pag ang bilanggo, anong tawag sa bilanggo? Sister John? P-D-N. Person deprived of liberty. Wala kang kalayaan. Pag ikaw ay bilanggo ni Kristo, wala kang kalayaan gawin pa ang mga bagay na ginagawa ng taga-sanlibutan. Dahil ikaw ay bilanggo na ni Kristo. Inalis ka na yung maduming bagay sa'yo. Inalis ka na yung tatak ng sanlibutan sa'yo. At pinalitanit niya ito ng tatak ng Espiritu. Grip not the Holy Ghost whereby you are sealed unto the day of your redemption. Binigyan ka ng selyo ng Espiritu at ang selyo ay, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ikaw ay finished product ng Diyos. Ikaw ay tapos na produkto ng Diyos at wala nang pwedeng gumalaw pa sa'yo, wala nang pwedeng gawin pa sa'yo ni Satanas. Dahil salyado ka na, and if the sin is broken, return to the, don't accept, return it. Kaya hindi ka pwedeng galawin. Hindi pwedeng galawin yung selyo. Hindi ka na pwedeng ibalik pa. Bakit? Binili ka na ng Diyos. At kung binili ka na ng Diyos at sinilyohan ka na ng Diyos, mga kapatid, ang final destiny mo ay doon sa kaharian ng Diyos. Wala na magagawa si Satanas sa'yo. Pwede ka niyang, mga kapatid, takutin, biglahin, guluhin ang isip mo, pero yung banal na Espiritu ay palagi na magwagigyan sa'yo. At sasabihin niya sa'yo, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. 1 John chapter 1 verse 9. Yun palagi ang way out natin. Pag tayo nagkasala, kailangan humingi tayo ng tawad. Hindi natin pababayaan, hindi tayo magmamaang-maangan, hindi tayo itatago. Kailangan ito ay i-confess natin dahil sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, tapat si Kristo na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at sa lahat ng ating kasamaan. Purihin ang Panginoon. Nandito tayo sa laman. Whether we like it or not, dahil sa laman na ito, papahamak tayo. Madadapa tayo, pero sabi ng ating banal na kasulatan, 7 beses madadapa ang matuwid na tao. Pero 7 beses siya, mga kapatid, na itatayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi mo siguro umusin yung 7 na paulit-ulit, gagawa ka ng kasalanan sa parehas na kasalanan. Grabe naman na yun. Grabe naman na yun. Kaya ilagay natin sa ating isipan yung bagay na yun, mga kapatid. So there's circumcision. Ay tipo ito ng baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. At pag ikaw ay nabaptize with the Holy Ghost, mga kapatid, as if nandun ka na sa eternity. Ang iniintay mo na lamang ay yung kaganapan na papunta ka sa eternity. Please bear that in mind. Huwag yung bitawan niya. Kasi ang susunod na ginawa nila, mga kapatid, after having circumcised, mga kapatid, doon sa Gilgal, ay nagkaroon sila ng Passover. See? Kung ang circumcision maugat natin sa Genesis 17 verse 12, saan natin maugat ang Passover? Saan maugat ang Passover? Exodus chapter 12 ng Exodus. Doon sa chapter 12 ng Exodus, mga kapatid, that night, mga kapatid, you're supposed to
get out from Egypt. At sabi ng Diyos, mga kapatid, bago yan, on the 10th day of this month, and that month is Nisan. And Nisan, mga kapatid, is between March and April. And March and April in Israel is springtime. And springtime is harvest time for grains. Tatlong harvest time kasi sa Israel. March, spring harvest. Summer harvest, ang ina-harvest sa summer ay grapes. At autumn or fall harvest, mga kapatid, ang ina-harvest ay olives. Pero March and April is springtime. Hindi natin mapipinpoint dito, basta between, di ba? Between March and April. Pero yung iba, napipinpoint nila. Ako, ayokong ano doon. Basta, doon sa kalendaryo nila, the Passover will happen on the 14th. But on the 10th, kailangan inihanda na nila yung lamb. Isang taon ang gulang ng lamb. From 10th, mga kapatid, to the 14th, mga kapatid, kasi ang sabi ng Panginoon, ang i-offer nyo without blemish. Yung i-offer nyo should be perfect. Wala itong dumis, dapat ito ay perfecto. Nandun pa rin tayo sa Exodus chapter 12, hindi tayo umalis doon. At sabi ng Panginoon, mga kapatid, kasi inuugat natin. Kasi ang sumunod, pagkatapos ng circumcision, doon sa Gilgal, ang sumunod, mga kapatid, ay Passover. So tignan natin, ano yung Passover? Yung unang-unang Passover. And this happened, mga kapatid, also the 14th day of Nisan. The first Passover happened on the 14th day of Nisan. The Passover, mga kapatid, celebrated by the Israelites, mga kapatid, doon sa Gilgal, also happened, the first Passover, mga kapatid, at the land of promise, mga kapatid, also happened in the 14th day of Nisan. Hindi galing ano? So, plano ng Diyos, hindi plano ng tao. Plano ng Diyos na, pagtawid din nyo dyan, eksakto yan, magkakaroon kayo ng Passover na dyan. Your first Passover, at yan ay dililiis dun sa unang Passover. Galing ng Diyos, di ba? Puri ng Panginoon. So, yung unang Passover, mga kapatid, kunin nyo sa 10th day of this month, yung lamb, for what? Para maobserbahan. Wala ba itong depekto? Baka ang ganda-ganda ng tupa na ito, baka yung pala, pilantod. Pag maglakad, mas may klinis ang paa. Ang taba-taba nga, ang ganda nga, lusog nga, pero yung pala, yung mata niya, ay bulag yung isa. Hindi pwedeng gano'n. Alam niyo bang in-inspect, meron yung red heifer, di ba? Heifer. Yung red heifer, mga kapatid, alam niyo bang iniis-isa yun? Yung balahibo. Mabanggit ko lang para makita lang niyo kung paano nag-inspect yung mga Hudyo. Iniisa-isa nila. Pag may makita lang sila na isang balahibo na puti, i-reject na yun. Ganon, mga kapatid, kung mag-inspect yung mga Hudyo. Tinitignan nilang maigi. Wala ba ito? Perfect ba ito? Bakit? Because that lang represents the Lord Jesus Christ. John chapter 1 verse 29, John says, He is the Lamb of God who taketh away the sins of the righteous. No, the sins of the world. Masama ka man o mabuti, bibinhi ka man o wala, mga kapatid, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Upang wala kang sumbat sa Diyos na hindi ka binigyan ng pagkakataon. Binibigyan ka ng pagkakataon. At kung binibigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Dahil ang kakabit niyan, mga kapatid, ay eternal life. Ilang panahon lang pagbuhay mo dito sa mundong ito. Mabubuhay ka sa mundong ito when you're at the age, nasa puberty age ka, mga kapatid, ang feeling mo, you're on the top, napakalakas mo, pogi ka, maganda ka, at nila baga ang buhay mo hindi matatapos. Hindi mo nakikita na anytime pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo. Basta nakikita mo, mga kapatid, nandun ka sa alapa, lalo na kung marami kang manliligaw o marami kang nililigawan. Di ba? Kung marami kang nililigawan, pogi ko, dami ko nililigawan. Pag marami nang nililigaw, maganda ako, marami ako manliligaw, haba ng buko. Di ba? Pero, anytime pwedeng bawiin ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Anytime pwede titik lang ng Diyos ng gano'n, uuwi ka na. Pwede ka na mamatay at iwanan mo ng mundong ito. That's the truth. God created us. He owns us. Mga kapatid, ang Diyos ang lumikha sa atin, pag-aari tayo ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmalaki sa Diyos, mga kapatid. So siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. Mga kapatid. At yung kordero na yon, na kailangan perfecto, mga kapatid, kailangan paslangin yon,
kunin yung dugo at ipapahid doon sa hamba ng pintuan. Isang vertical at isang horizontal na kahoy, yung hamba. Doon ipapahid yung dugo ng pinaslang ng kordero. Ito yung first Passover, ha? Kasi sabi ng Diyos, dadaan ang destroyer sa gabing ito. Pero sabi niya, I will pass Egypt. Sino yung destroyer? And I will judge Egypt. Sino yung destroyer? They just did. Di ba? At hatulan ko ng matuwid ang Egypto. Sabi niya, ako'y dadaan at hatulan ko ng matuwid ang Egypto. Sino si destroyer? Di yung Diyos din. At sabi pa nga niya, at pag nakita ko yung dugo, ay lalampasan ko kayo. So kailangan yung dugo maipahid doon sa hamba. Mga kapatid, ipapahid mo doon sa hamba, mga kapatid, dahil yun ang utos ng Diyos. At sabi niya, mga kapatid, lahat na nandun sa loob, kung saan nakapahid sa hamba ng pintuan ng bahay na yon, pag dumaan, mga kapatid, yung maninira ng buhay, yung destroyer, pag nakita niya yung dugo, mga kapatid, lalampasan niya yung bahay na yan. Dahil sabi niya sa gabing ito, papatayin ko lahat ng panganay, tao at hayop. Grabe, no? Tao at hayop. Pero para hindi mamatay yung panganay ninyo sa bahay ninyo, kailangan nakapahid yung dugo. And when I see the blood, I will pass over you. Amen. Sabi ng Diyos. So ginawa nila yon, utos ng Diyos eh. Pinahid nila doon sa hambang, mga kapatid. At sabi niya, habang naghihintay kayo, kasi may hudyat silang hinihintay. At ang hudyat na yun ay palalabasin sila. Kailangan kainin ninyo yung laman ng kordero ng buong buo. Lahat, pati yung laman loob, kainin ninyo. Grabe na. Pero may spiritual significance siya. We eat the Word of God because the lamb represents the Word of God. We eat the Word of God in its entirety. Hindi pwedeng pipili ka lamang ng salita ng Diyos na, ito, kaya ko ipamuhay ito lang ay pamumuhay ko. Ito laban sa prinsipyo ko, hindi ko ito pamumuhay. No. Kailangan tanggapin mo ng kabuuan, ng buo ang salita ng Diyos, kung paano sinabi ng Diyos, kainin ninyo ng buo ang laman at ang buong loob-looban ng kordero ng Diyos, ng kordero. At ito'y kailangan lutuin ninyo sa pamagitan ng apoy. Huwag niyong kainin yan na yan ay nilaga sa tubig. Hallelujah! Yan ay may spiritual ulit, mga kapatid. Ang ibig sabihin, alam natin, ang Espiritu Santo sa Pentecostes ay dumating tulad ng rumaragasang hangin, mga kapatid, na apoy. At dumapo ito sa bawat mananampalataya, 120 na nandoon. So alam natin, mga kapatid, hallelujah, tulad ng nabanggit kanina, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng tanggapin bilang titik. At hindi pwedeng ipangaral bilang titik langan. Kailangan nakalakip ang apoy. Kailangan giluto sa apoy ang salita ng Diyos. At ang pwede lamang maghain ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Hindi makinabang sa atin. Hallelujah. Kung ang salita ng Diyos ay turo lamang ng tao. Turo lamang sa seminaryo. Turo lamang, mga kapatid, sa mga Bible school. Ang nagtuturo sa bawat mananampalataya ay ang banal na Espiritu Santo. Amen. Kahit pastor, wala yan. Ipipreach lang niya yung salita ng Diyos. Pero sino magpapaliwanag sa inyo? Ang Espiritu Santo. Praise the Lord. At tandaan ninyo ulit yan. Huwag niyong pakawalan din yan. Kasi kailangan natin yan. Babalikan din natin. Now, look. Kailangan itong lutuin sa apoy, mga kapatid. At habang kinakain ninyo yan, kailangan nakadamit kayo panglakbay. Uy, gabi yun. Matutulog ka na, nakapagdamit panglakbay, ha? Naman. Dapat nakadamit panglakbay kayo, hawak ninyo yung tungkod ninyo, nagamit ninyo pag naglakbay kayo, nakapag-apak kayo, suot ninyo yung panglakad ninyo na sapatos, o ano man dyan, na pang-apak, at kumain kayo ng mabilis. Huwag papatay-patay. Kailangan daglian ang pagkain. Dahil sa gabi ito, dadaan ako. Ano bang hinihintay nila? Pinangako ng Diyos na sa gabing yon, lalabas sila sa Egypto. Now, there are multiple application sa isang pangyayari. Depende kung anong anggulo yung tinitignan mo.
yung Noah and the Ark, pag tinignan mo ito, mga kapatid, sa anggulo ng rapture, mga kapatid, ang makikita mo, yung tubig. Ephesians 5:26, alam natin, yung tubig ay salita ng Diyos din. Na yung salita ng Diyos na tinanggihan ng mga tao, ay yun ang humatol sa kanila. I'm jumping, mga kapatid, switching from type to shadow sa spiritual. Yung tubig na humatol, mga kapatid, sa mga tao na nag-reject doon sa pangangaral ni Noah, ay yun din ang nagangat doon sa arka upang maligtas si Noah. Nasusundan po natin. Kung titignan natin ito sa gulo ng rapture. So na-rapture si Noah, namatay yung mga tumanggi sa salita ng Diyos. At kung ano yung humatol, yun din ang nagligtas. Ganun din tayo. Yung pinapangaral na salita, pag tinanggap natin, yun din ang mag-rapture sa atin, mag-aagaw sa atin, mga kapatid. At yun din ang, yung salita na tinanggihan ng mga tao, yun din ang hahatol sa kanila. Nasusundan din natin, mga kapatid. Pero meron din isang anggulo ito. Kung titignan natin ito sa anggulo ni Enoch, ilalagay natin sa picture si Enoch, ibang makikita natin. Kanina, anggulo ng rapture. Pero pag tinignan din natin sa anggulo ni Enoch, mga kapatid, si Enoch yung na-rapture, mga kapatid, sino yung duman sa tribulasyon? Nasusundan po natin. Nasusundan natin. Same thing, mga kapatid, but you have to see it on a different angle at ibang application niya. So dito rin, makikita rin natin. Itong nangyayari, mga kapatid, na Passover, tandaan po natin, they are about to claim their inheritance. Nasusundan po natin, mga kapatid. Nandun na sila sa third stage of their journey. Pananampalataya, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Nandito na sila sa baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, at kukunin na nila yung kanilang mana. Now, ang gusto kong makita po natin dito, mga kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan, if you go down sa chapter 12, mga kapatid, ng Genesis, sabi doon, walang pwedeng mag-participate sa Passover na hindi na si-circumcise. You look at that. Alam ko, may nakikita na kayo. Yes. Hallelujah. Ay, parang ito tayo sisilip. Nadadaan na nito dati. Nakita nga po na nakita mo. Ano na, ano ko nila chapter 12, Exodus. Chapter 12, sorry. Genesis naman dito. Exodus chapter 12. Tantang huli na. 2 verses. Okay. Huli na. Chapter 12. Hindi kasi, sabi kasi, kung meron dyan binili kayo, gusto kasi ng slave, binili ka maging slave mo. Yung slave mo, kung gusto makipag-participate sa Passover, pero kailangan kondisyon. As if, pinanganak siya dyan, sa inyo. As if, siya tunay na Israelites, o pinuli. Pero kung hindi siya pwedeng makipag. Pero pinanganak ng utos, one law, sabi lang, one law shall be to him that is no more. And to the stranger that is sojourning among you. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Kung anong batas, para dun sa mga hintil, yan din ang batas para sa inyo. So kung hinahanap yung circumcision sa mga hintil, hinahanap din yung circumcision dun sa Hudyo bago sila makapag-participate dun sa Passover. You cannot participate on the Passover without being circumcised. That's the literal. Mga kapatid, kaya kung itatakbo natin ito sa spiritual, kung ikaw sa araw na ito ay magaganap yung rapture. Naman, sir? Kung ikaw sa araw na ito magaganap yung rapture at ngayon na-circumcise yung puso mo, saan ka pupunta? Hallelujah! You will go to the marriage supper of the Lamb! Hallelujah! You will go to the marriage supper of the Lamb. And what is there? Supper! Hallelujah! More than that, balik tayo sa gitna. Balik tayo sa atin. Kalagayan ngayon. What is the Last Supper? Anong gagawin ng Passover? Ano talagang ginagawa ni Jesus at yung labing dalawang apostol? Doon sa Passover. The real purpose, mga kapatid,
kapatid, ng Last Supper is Passover. Celebrate Passover. Doon lang mga kapatid. Hallelujah. Nag-emanate yung communion. Pero ang purpose talaga ay Passover. So kung titignan natin, ang Passover, mga kapatid ng Hudyo, ay communion na din na Kristiyano. Amen. Kung nakikita natin, mga kapatid, given us, kahit tayo, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa pagpupunyan ninyo. Examinin ninyo ang sarili. Hindi hingi yung circumcision of the heart. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang salita nakaganapan, hinihingi. Sabi niya, mag-ingat kayo sa pag-take ninyo ng communion. Examinin ninyo yung puso ninyo para hindi kayo makatulang. Kaya kayo ang na. Kaya na maraming namamatay at maraming nakakasabit sa panahon nila. Dahil they're taking it not seriously and sacredly. Yung pag-take ng communion. Kahit meron silang kasalanan, dahil meron silang nagagawa ng mga bagay na sa lunat, sa karoban ng Diyos, nagpupumin pa sila. At yung iba namamatay, yung mga nagkakasakit ng malupit na sakit, mga kapatid. Ayaw natin mangyari yun. Pero dito nakikita niyo, nire-refer din dahil we're about to take Passover. At ganoon din pagdating din doon sa rapture, bago ka mag-Passover, mga kapatid, kailan na circumcise ka una sa heart. Amen. Hallelujah. At tignan ninyo yung sequence. Tignan ninyo yung sequence ng mga kapatid. Hindi nagkamali ng Diyos, mga kapatid, na pagkatapos silang ma-circumcise, ay pag-Passover rin sila. Pwede naman Passover mo na bago tuloy. Pero the sequence is perfect, mga kapatid. Hindi nagkamali ang Diyos. Na-circumcise muna kayo. Kailangan muna malinis ang puso ninyo bago kayo mag-participate sa Passover. Ganun din ang hinihingi ng communion. Ang hinihingi ng communion ay examine natin ang ating sarili at hatulan natin ang ating sarili sa ating mga kasalatan. 1 Corinthians chapter 11, 23 hanggang 30, 31, upang hindi tayo kasamang ang hatulan ng sanlibutan. Kaya napakaganda ang kalagayan ng bride. Amen. Si bride tayo ni Kristo, si Kristo natin bride mo. Pero more than that, hindi tayo bride. 1 Corinthians chapter 6, verse 2 and 3, mga kapatid, sinasabi doon na tayo ay hahatol ng sanlibutan. Wow, what a great privilege. Si Kristo dapat ang tarapaghatol, di ba? 1 John chapter 5, verse 22, sabi ko mga kapatid, hindi hahatol ng Ama, kundi pinagkaloob ng Ama pagkatapos sa anak. Si Kristo dapat ang hahatol. Pero, isinghin ni Kristo sa atin, hindi ka tutubo. It's not inherent for us to judge the world. Tandaan ko natin yan. Hindi ka tutubo sa atin, hatulan natin ang sanlibutan. Pero pinagkaloob, ibinihagi ni Kristo yung karapatan para hatulan ng sanlibutan. 1 Corinthians chapter 2, verse 6, chapter 6, verse 20. Hindi lamang yung mga tao na nasa sanlibutan na ito, kundi pati yung mga anghel na nawala sa kanilang kalagayan. Hatulan natin yan. Napakataas. So sabi nyo, salamat ko kung hamak na manggagawa dito sa mundo nito. Kung bride ka ni Kristo, napakataas ang kalagayan mo. Amen! Hallelujah! That's the highest calling you could ever earn. At mga kapatid, to be raptured, to be caught away with Christ, mga kapatid, then in the millennium to become, mga kapatid, the queen of the king. And in eternity, mga kapatid, at the white man judgment, mga kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan, tayo ay kapwa at kapagmana ni Kristo. Kung tayo ay kapwa at kapagmana ni Kristo, anong kapwa at kapagmana na mamanahin pa natin? Kung siyang tagapaghatol, tayo rin ay tagapaghatol. Kung mo maliitin yung kalalagayan mo ngayon, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo. Hallelujah. Kung ikaw ay kagasunod kay Kristo, all these things will end. Isa lamang pare-parehas tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Saan? Sa kaligtasan. Lahat tayo inubos ng dugo ni Kristo at naligtas lamang tayo sa pamagitan ng biyaya. At other than that, wala tayong contribution dyan. Titus chapter 3 verse 5, sabi ko, ang nagligtas sa amin si Kristo, wala tayong contribution sa kaligtasan. Sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo ay maligtas. Amen. Galatians chapter 2 verse 16, mga kapatid, sabi ko, walang maliligtas sa pamagitan ng Lord. Kundi maliligtas lamang tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon.
So lahat ng mga bagay na ito makikita natin sa shadow. At ang shadow, mga kapatid, ipinapakita sa atin, sabi ko nga ng mga nakaraan, the shadow, kahit hindi kumukuha, mga kapatid, ng anino. Okay? Can you see how distorted it is? Because of the light. Yung isa, naging tatlo, di ba? Pero yun pa rin ang butis. May kumapamit ka mo. Pero kung tama yung ilaw, liwanag, at tama yung reality, the fulfillment will not change. You can never alter the reality, the true image. Pero yung shadow, pwede ma-alter. Kung tumanggap ito ng maling liwanag at maling ang gulo, mali ang makikita mo. Pero kahit yung shadow, yung ginawa ng mga nauna sa atin ay naging palpak, hindi pa rin mababago yung aming kalagayan. Isang option natin. Kung tayo ay pinili ng Diyos bago pamantinta ng sanlibutan, isang pwede natin gawin. Tapusin ang lakwayan natin na ito at maging bright ni Kristo at maging tagapagmana. Revelation 21, verse 7 to 17. Tagapagmana, ano bang sabi niya, brother? Tumingin ka sa lahat ng lago kasi nag-away sila ni Jacob, di ba? Kaya, di ba? Sabi ni Abraham, para walang awayan, mamili ka na lang saan mo gusto. Kaya pinili ni Lot yung sa dumat kumora kasi. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and shall be my son. Amen. So sabi ng Diyos, sabi ni Abraham, pumili ka na kung gusto mo. Pinili niya, magandang bahagi. Pinili niya sa dumat kumora. So nung pag-alis ni Lot, sabi ng Diyos ni Abraham, pumili ka sa lahat ng lago na kaya mong tanawin. Sabi ng Diyos, lahat ng kaya mong tanawin, binigay sa'yo. Hindi ibibigay, binigay na sa Kanya. Kaya kung titignan natin yung Revelation 21 verse 7, sabi doon, he that overcometh, hindi ko lang ginagawa. To overcome, you must do something. Ano na? Hindi mo pwedeng iasa na lang. Lahat. He that overcometh, meron kang pakikipagtunggali, meron kang pakikistruggle na ginagawa para magawa mong kalooban ng Diyos. Sometimes na alaala ninyo sa pag ganito na edad, pag tumingin ako sa mga kabataan, nahahabag ako. Alam niyo kung bakit yan? Kasi wala pa sila kasi pagdulan ng basic na kahit parang may pagdudulan yung salita ng Diyos, parang dumadaan lang ito na wala. Why? Bakit? Bakit? Nandun na sa ating tinalatay. Bakit? Kaya nagiging hihingin matuli muna bago sila bakatakin. Unless you are circumcised in the heart, you cannot understand fully the word of God. Di ba? I was very radical na kung paano yung nakita ng Diyos sa magdalong din sa lalo nito na nila. Kaya kung hindi kayo, there's no time in the heart, mga kapatid, na magawa ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi darating, mga kapatid, yung full revelation ng kalooban ng Diyos sa inyo. Ay pag hindi dumating yung full revelation ng salita ng Diyos sa inyo, hindi nyo magagawa ang kalooban ng Diyos. At pag hindi nyo magagawa ang kalooban ng Diyos, nag-iwan kayo. At pag nag-iwan kayo, sabi ng Revelation chapter 9 verse 6, yung mag-iwan dito, pag nagkaroon ng pag-aalaw, gusto mong takasan ang kamatayan, pero hindi pagkakaroon sa inyong kamatayan. Mahihirapan ka ng Diyos ng 5 buwan. Magsisigaw ka ng gusto ko lang mamatay. Hirap ka po dito sa akin ng Revelation chapter 9 verse 6. Nakita ninyo, kung paano mo binaliwala ang salita ng Diyos, doon naman ipapatikip sa ng Diyos. Yung buong galit niya, yung buong puot niya, mga kapatid, na gusto ko lang mamatay, but you cannot find death! Bakit may mga lalalos doon na hayop na mayroong bungkot? Parang Scorpio, mga kapatid. Wala doon sa bottomless pit. Alam natin, sino nandun sa bottomless pit. Hindi bottomless pit. Sa bottomless pit, alam natin, nandun si Satanas. Sa panahon na yun, makakawala yung kanyang mga kampo.
Pag tinudla ka mga kapatid, 5 buwan ka. Nakita nyo na yung scorpio na ganito lang tayo. Pag tinudla ka niya, pwede kang mamatay. Ganyan lang. Eh yun, mga kasi natin ng kabayo. Tingnan natin. Tatas na natin ang confidence. And it was commanded then that they should herd the grass. And to them it was given that they should not kill them, but dress the snakes. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of the scorpion when he striketh a man. And in those days shall men seek ang hanapin mga kamatayan, and shall not find it, and shall desire to die. Gusto ko na mamatay. Huwag niyo hintayin mo. And that shall be to us. Bakit mabuhay na naman ang gusto ko ngayon? Hindi kaya nabutan ka niya. Pero pag nabutan ka niya, gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Ipaparandam ng Diyos sa'yo kung paano din mo binaliwala yung salita ng Diyos sa panahon na buhay ka. Nabutan mo yan, sigurado hindi ka malarapyo kung tinagyan mo ang salita ng Diyos ngayon. At kung tinagyan mo ang salita ng Diyos ngayon, yan ang matatanggap mo. 5 buwan. 5 buwan gusto mo lang mamatay. Akala mo yun ang katapusan mo, hindi ba? Hindi ba? Pagdating doon sa right judgment, tatanggap mo dito ng hatol. At pagdating doon sa pinahirapan na lang ito, ramdam mo yan. Ramdam mo yan. At susundan natin, yung itong katawan na ito yung tutudlain. Itong katawan na ito, kung naiwan ka rito. Kung gusto mo lang mamatay, hindi ka mamatay. Hindi ko lang alam pag pinanggan yung ulo mo kung mamatay ka. Pero sabi ka rin, you will seek death, but death cannot be for me. Kaya anong gawin mo sa sarili, hindi ka mamatay. Hindi ka, pahintulo lang na sa mga nakakapatid. So yun ay isang napakahirap na sitwasyon. Pagkamatay mo, pagdating ng white judgment, tatapunin ko ulit. Ang sasabihin ng Diyos, inagyan mo ang salita ng Diyos at pinahirapan ka ng 5 buwan. Akala mo tapos na dyan. Hindi pa! Punta ka doon sa dagat-dagat apoy. Kung mapupunta ka doon sa dagat-dagat apoy, yung puod, lalabas, papasok, lalawi ka doon, mga kapatid, sobrang init, yung papasok ka lang. Papasok ka lang, sabit mo. At ang sabi doon, everlasting. Everlasting is aeon of time. Pag sinabi mong aeon of time, mga kapatid, panahon na hindi mabilang. So panahon na hindi ka mabilang, nandun ka. Naghirap ka na sa Revelation chapter 9 verse 6, nandun ka pa, na lumalamoy, lublog. Hindi lang mga kapatid na lublog ka sa apoy. Dagat eh. Hindi naman sinabing batis. Dagat na naman. Dagat na naman. Lublog yung katawan mo. Nararamdaman mo kung paano yung sinusunod ang katawan mo ng buhay. Bakit? Pag hinamon ka ba, nasa joke ka ni glorify body ka, hindi. Papangunin ka ng Diyos sa katawan mo na yan. Kung ikaw ay naiwan. At tinanggihan mo sa salita ng Diyos. Sa katawan na yan. Bakit? Anong purpose? Para maramdaman mo. Kasi hindi ka pwede, nakatulad ng Diyos, mga kapatid, na hindi ka pwede parusahan ng Diyos, hindi ka pwede nakatulad. Kaya saan ito eh? Diba, kailangan medyo progress ka muna bago tulad at bago kapaksahan. Pagkatapos ng mga kapatid, lalabas papasok yung uod, sobrang init sa katawan mo, lalabas sa mata mo, sa tenga mo, sa ilong mo, sa katawan mo, mga kapatid yung uod. Pagkatapos noon, after a year of life, binabilang na panahon, buburahin na ng Diyos. Tapos na ito. Maalala mo kayo sarili mo, hindi na, binura ka na. Hindi ikaw, hindi mo na maalala sa sarili mo. Nasa na yung mga pagmangalaki natin. Nasa na yung mga kayanan natin. Nasa na yung mga popularity natin. Nasa na yung mga pagiging kagalang-galang natin. Nasa na yung mga possessions natin. Nasaan na yung mga magaganda na nangyari sa buhay natin. Nasaan na yung marami nating maliligaw at marami nating nasaan na yun? Nasaan na yung mga pumuri sa'yo? May mga pumuri sa'yo, hindi na rin ka nila maalala. Kung sila man, ay nandoon na. Buburay ka ng Diyos. Him that sinneth, sabi ng Diyos, I will bless. Yan, kung nabuhay. Yan sabi ng Diyos. Ayaw natin yan.
Ang gusto natin ngayon, maghanda na tayo. At tingnan niyo, napakasimple ang hinihingi ng Diyos. Pakinggan ninyo ang sa aking salita. Last scripture, Brother Joel, John chapter 5, verse 24. Tingnan yung requirement ng Panginoon, napakasimple. Ito lang yung requirement niya. Hindi siya humingi ng kayamanan, ginto, pilak. Verily, verily, I say unto you, he that heareth. Will you please click the heareth, Brother Joel? See, hear, hearken, give audience, hear. To be endowed with faculty of hearing, to attend to, ibig sabihin, gawin mo, consider what is or has been said, to understand, perceive the sense of what is said, to hear something, to perceive by the ear what is announced in one's presence, to get by hearing, learn. A thing comes to one's ears, to find out, learn, to give ear, gawin. So hindi mo lang pinakinggan. Pinakinggan mo, inunawa mo, at ginawa mo. Balik tayo, Brother Joel. So yun ang ibig sabihin ng hear. Verily I say unto you, he that heareth, pinakinggan, inunawa, ginawa. My word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Yan ang sabi ko sa inyo, kung totoo kang mananampalataya at naniniwala ka sa puro at dalisay na salita ng Diyos at wala kang tinatanggihan na salita ng Diyos, pag tinanong ka, pag namatay ka, Brad, saan ka pupunta? Antimano sasabihin mo sa piling ng Panginoon? Magtanong kayo ng ibang pananampalataya. Tanungin niyo sila, Brad, saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Diyos lang nakakaalam. Ikaw, anong sagot mo, Brother Ken? Di ba? Pag ikaw ay namatay, kung tunay kang mananampalataya, pupunta ka sa piling ng Panginoon, dahil yun ang pangako niya sa 1 John chapter 5, verse 24, hindi ka nahatulan. Kita ninyo? Wala nang paghahatol, kundi ngayon pa lang, nalipat ka na. Nalipat ka na. Mula sa kamatayan, sa kabuhayan. At ang hinihingi lang niya, pakinggan natin. Napakasimple ng requirement. Di ba? Napakasimple. At hindi mo magagawa yan, mga kapatid, sa iyong sarili lamang. Because ang utos ng Diyos ay preach the word of God. Hanggang sa matapos ang sanlibutan. At pag narinig na lahat ang salita, ang pangangaral ng salita ng Diyos, doon magwawakas. So may bahagi din tayo. Kung ano yung nating naririnig, kung ano ang nating natututunan, ibahagi natin. Huwag tayong magkagalala kung maniniwala sila o hindi. It's not our part, mga kapatid, an obligation na paniwalain sila. Ang part natin ay i-share yung salita ng Diyos at pag na-share mo, nasa kamay na nila yon kung paniniwalaan nila o hindi. Ang mahalaga na i-share mo. Kasi sa tingin ko, mga kapatid, nandun na tayo sa panahon ni Ruth. Ano yung panahon ni Ruth, mga kapatid? Nag-gleaning na. Pag gleaning na, panahon na ng pagsimot. At pag panahon na ng pagsimot, kukunti na, mga kapatid, yung tunay na maaani mo, makukuha mo. Kaya scattered na ito. Saan man kayo maroon, saan man kayo mapunta, keep on sharing the word of God. Kasi kung sino yung pinagpreachan ninyo, yun ang aatulan ninyo. Huwag niyang kalilimutan yan. Kung wala kayong pinagpreachan, wala kayong nahatulan. So kailangan meron tayong mabahaginan ng salita ng Diyos. Dahil yung taon na yon, pag tinanggihan niya, pagdating doon sa white throne judgment, siyang hatulan ninyo. Tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Purihin ang Panginoon. Sarap. Mahal naman tayo ng Panginoon. Mahal, napakabayak na iglesia. Pero yung binibigay sa atin, napakasustansya, mga kapatid. Hindi natin ito makikita sa denomination. Hindi natin ito maririnig. Tinignan ko yung bakit niluto sa apoy. Ang layo, mga kapatid. Tinignan ko sa ng denomination bakit kailangan lutuin sa apoy. Nakalagay ito para yung intensity ng ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Intensity ang binigyan ng dahil luto sa apoy. Sige, mas swerte tayo. Meron tayong mensahero, mga kapatid. Kaya salamat. Panginoon, kami po'y buong puso na nagpapasalamat sa iyo. At uulitin ko, wala pong mensahe si Pastor Hill. Dinidiinan lamang niya, Panginoon, yung mga bagay na sinaysay na sa amin ng yung mensahero. Lord God, hindi po namin may pagkakaila na kung hindi mo kami binigyan ng mensahero, wala po kaming alam. At hanggang ngayon, nandun pa sa Library of United States Congress, Panginoon, yung kanyang picture.
picture kung saan nakunan siya na merong halo, Panginoon, sa kanyang ulo in the shape of a hand. Kung yun ay hindi totoo, Panginoon, bakit mananatili ito na nandoon sa Library of Congress ng United States? Pero nandoon. Kasi ito yung na-examine, Panginoon, nung kanyang panahon ni George Lacy, Panginoon ng FBI, na nag-handle ng question documents, Lord. At pinatunayan niya na ito ay totoo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Sabi mo, O Diyos, those who honor the prophet will get the prophet's reward. Kaya ino-honor po namin ang aming mensahero. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ang buong puso, at umaasa kami kung nasaan siya, ay doon din po kami paroroon, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito, sinasamba ka namin, Panginoon. Thank you for the message of the hour, Lord God. Kung wala ito, saan pa kaya kami naroon ngayon? Maraming nag-share sa akin noon, Lord God, at tinatalo ko sila, kinokontra ko sila. Pero nung nakita ko itong mensahe, pinag-aralan kong maigi, Panginoon, wala akong makita, Lord God, na problema sa mensaheng ito. Kaya salamat, O Diyos, dinala mo kami sa mensaheng ito, Lord God. Dati ang sama ng buhay namin, salamat, binago mo kami. Amen. Panginoon, at binigyan mo kami ng isang adhikain, at ang adhikain ito, Lord God, ay napakataas na kalalagayan. Hindi maikukumpara sa mga bagay na pwede namin makamtam sa mundong ito. Salamat, O Diyos, sa adhikain na yon, na maging bride ni Kristo at maging takapaghatol ng sanlibutan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Dinadakila ka namin. Pinapasalamatan, salamat sa tinapay ng buhay. Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Nawa, ito ay tumimos sa aming mga puso at maging isang buhay ng kapahayagan. Sa bawat pagkakataon, Lord God, na makarinig kami ng mga mabulaklak at matatamis na mga pananalita ng mga nag-aral sa mga seminaryo, Lord God, mayroon kaming babalikan at mahuhugot dito sa aming mga puso at ikukumpara ano ang dinadala nila sa amin na mensahe. At ang mensahe na binigay mo sa amin, Panginoon, this morning, you have shown us, Lord God, that Thou art the eagle. And you fed us, Lord God, big to big, Lord God. Mula tuka sa tuka, pinakain mo kami ng karne sa umagang ito. Food in due season, Lord God. Salamat, natutuwa ang aming mga kaluluwa. Kami ay galak na galak sa umagang ito. Maghihiwa-hiwalay po kami, Panginoon, na pinupuri ka, sinasamba ka, nilalawalhati ka, nilalagay ka sa pinakamataas na lugar dito sa aming mga puso, Panginoon, at nagsasabing, mabuhay ka, O Diyos, salamat sa kaputihan mo sa aming lahat. Oh, hallelujah! Many praises unto you, Lord. Hallelujah. Minsan po, O Diyos, niyatagubilin namin sa iyo ang aming mga kapanan, Panginoon. Ingatan mo kami hanggang sa susunod na aming pagkita-kita, Lord God. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, Jesus po aming samot dalangin ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na po si Brother Kel. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Napakingama. Praise God, Lord. Si Brother Leo, Brother Leo. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito. At muli ka naming napaglingkuran, Panginoon. Anong kagalakan ang aming puso, Panginoon. O Lord, salamat. Nawa, maging tunay kaming bilanggo ni Kristo. Upang sa gayong, Panginoon, may pamuhay namin ang iyong salita. At tanggihan namin ang sanlibutan na ito. Hallelujah. Sa biyaya mo lamang, Panginoon. Yes, Lord. Ang magising kami sa umaga na kami ay mahininga pa ng buhay. Ito ay isang malaking biyaya mo na, Panginoon. Isang malaking pagpapala mo na. O Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Batid mo, Panginoon, ang nasa ng aming puso. Nais namin makasunod sa iyo, Lord. Wala kaming kakayanan sa aming sarili. O Lord God, katulad nga na yung pinangaral sa amin ng aming mahal na pastor, upang makaganap kami, Panginoon, ng Passover. Kailangan lamang na matuli ang aming mga puso. At kung ito hindi matutuli, Panginoon, sinabi nga na examinin muna namin ang aming mga sarili. Oh Lord God, tulungan mo kaming lahat.
Nais namin umuwi sa piling mo, Panginoon. At hindi namin inais na hatulan na kasama ng sanlibutan na ito. Ano pa ang dahilan at kami naglilingkod sa iyo, Panginoon? Kung hindi namin seryosohin, Panginoon, ang iyong salita. Kung hindi namin ito ipamumuhay. Sinabi nga na iyong banal na kasulatan na dumirinig ng iyong salita ay hindi napapasok sa paghatol. Hallelujah! Panginoon, ito hindi lamang dininig ng aming mga tenga. Tama. Ito ay nagsasabi rin na kailangan namin may pamuhay ang iyong salita. Hallelujah! Kami, Panginoon, ay mahihina. Tama. Kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Hallelujah! Nawa, Panginoon, sa mga bawat nagagawa namin na hindi ayon sa iyong karuban, nawa, Panginoon, ipaalala mo sa amin ang iyong salita. At katagpuin mo ang aming mga kahinaan. Lahat kami, Panginoon, ay may kahinaan. Lord God, ikaw ang inihiling namin na manahan sa aming puso. Hallelujah! Oh, hallelujah! Tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe na pinangayon mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. At muling nabuhay ang binhi na nasa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ikaw po ang gumabay dito, Panginoon, upang ito ay yumabong, lupago, at magamit mo, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Panginoon, salamat, Panginoon, nawa, pagpalain mo ang mga ginamit mo sa umagang ito. Ang aming music ministry, Yes, Lord. ang aming MC, ang aming sulit, Yes, ang aming Lord. teacher, Yes, Lord. ang aming mahal na pastor na patuloy mo ibigay ang kanyang kalusugan Siya nga po. sa punang kanyang sambahayan. At patuloy mo siya, salamat, Panginoon, sa patuloy na bibigay mo sa kanya ng kapahayagan na upang may paalala sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Itong natutulog na binili ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, mapugaw ito ng Tama. pangangaral ng aming mahal na pastor. Oh Lord, tulungan mo kami, Panginoon, wala kaming, hindi maabot ng aming isipan ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Oh, hallelujah. Hindi mabigkas ng aming mga pananalita, Panginoon, kung gaano kalawak ang pangunawa mo sa amin, Panginoon. Lord, nawa, huwag naming samantalahin ang bagay na yun. Bagkus, Panginoon, ikilos namin, Panginoon, Yes, Lord. ang aming mga katawan upang masunod namin, Panginoon, ang iyong salita. At hindi lamang ang aming katawan, Panginoon, pati ang aming kaluluwa, ang aming puso, Panginoon. Nawa, ilagak namin sa iyo lahat. Lord, gabayan mo kaming lahat, Panginoon, sa aming pansamantala, paghiwa-hiwalay. Kung paano mo kaming ginabayan, Panginoon, sa aming pagparito, Panginoon, ganun mo rin kami gabayan sa aming pansamantalang pag-uwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Kailangan rin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi nakarating, Panginoon. Yes, Lord. Naway, parating mo sa kanila ang iyong mensahe. Siya nga po. At tulungan mo rin sila, Panginoon, na makahakbang patungo sa iyo. Tama. Hallelujah. Lord, muli, nilalakip namin, Panginoon, ang aming panalangin na ito sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samong at dalangin. Lahat ng banal, sabi na, Amen. Hallelujah. Lord,